Tahimik ngayon. Hangin lang ang kausap ko habang dahan-daang umiindayog ang duyan. Sa harap ko, tanaw ang paligwang sapa, malinaw, malamig, at tila ba walang kapaguran sa pag-agos. Dito ako nagpapalipas ng pagod, lalo na kapag tapos na ang mga gawain sa bukid. Sa ganitong mga sandali ko naaalala kung gaano kasimple pero kabusog sa kwento ang buhay sa probinsya. Hindi mo kailangan ng mamahaling kape o aircon. Ang kailangan mo lang, isang duyan, ihip ng hangin, at ang tunog ng dumadaloy na tubig. Dito rin ako madalas magnilay. Minsan, iniisip ko kung anong mga pangarap ang gusto ko pang abutin. Minsan naman, tinatanong ko ang sarili, kontento na ba ako sa ganitong buhay? Pero sa tuwing maririnig ko ang kuliglig, huni ng ibon, at lagaslas ng tubig, parang sinasabi ng kalikasan, oo, sapat na. Naalala ko pa noong bata ako, kasama ko ang mga kalaro ko rito sa sapa. Love, habulan, minsan naglalambitan sa kawayan. Dito kami unang natutong lumangoy, wala pang salbabida, wala pang cellphone. Masaya na kami sa tubig at tawanan. Ngayon, bihira ko na silang makita. Yung iba, nasa Maynila na, may trabaho. Yung iba, may pamilya na rin. Pero ako, nanatili. Hindi dahil walang pangarap, kundi dahil dito ko nakita ang halaga ng ugat ko, ang lupa, ang tubig, ang payak na pamumuhay. Hindi ko sinasabing madali ang buhay sa probinsya. May araw na wala kang benta, may panahon na tagtuyot, may oras na mapapaisip ka kung susuko ka na. Pero sa bawat hamon, andito ang mga ganitong sandali na nagbibigay lakas. Isang upo sa duyan, isang tingin sa sapa, isang buntong hininga, at ayun, handa ka na ulit harapin ang bukas. Kaya kung napapadpad ka man dito sa video na to, baka ito na yung sign. Huminto ka muna, magpahinga, hindi mo kailangang tumakbo araw-araw. Minsan, ang pinakaproduktibong bagay na pwede mong gawin ay ang magpahinga, makinig sa kalikasan, at pakinggan ang sarili mong damdamin. Ngayong gabi, habang nakaupo ako sa duyan, ang gusto ko lang iparating ay ito. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa lalim ng ngiti mo habang nakaupo ka sa isang payapang lugar, tulad nito. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang, sa duyan, kaharap ang sapa. Kung nagustuhan mo ang simpleng kwentong to, please don't forget to like, follow, at i-share ang video. Malaking tulong yan para mas makapagbahagi pa ako ng mga ganitong kwento mula sa bukid, para sa inyo.